Welcome sa ating channel, ang LinguaTune. Halina't matuto kasama sina Teacher Sally at Teacher Sol. Ngayon ay mapapakinggan mo ang mga seleksyon sa Phil-Iri Filipino. Narito ang unang bahagi ng panimulang pagtatasa sa Filipino para sa ikalimang baitang. Nakaranas ka na ba ng tagtuyot? Ano kaya ang nangyayari kung may tagtuyot? Ang pamagat ng ating kwento ay Tagtuyot, Dala ng El Nino. Tagtuyot ang hatid ng El Nino. Dahil dito, bumababa ang water level at nagkukulang sa supply ng tubig sa mga anyong tubig gaya ng mga ilog at batis. Nagkukulang din sa supply ng tubig sa mga imbakan gaya ng Lamesa Dam na matatagpuan sa lungsod Quezon at Angat Dam sa Bulacan. Ang mga ito ang pinagkukunan ng tubig sa Kamaynilaan at sa mga karatig probinsya nito. Malaki ang epektong dulot ng El Nino sa buhay ng tao. Kukulangin ang supply ng tubig na inumin pati na rin ang gagamiting tubig para sa iba pang pangangailangan. Hindi lamang tao ang mahihirapan sa epekto ng tagtuyot. Kung kulang ang tubig, magkakasakit ang mga hayop at maaari rin silang mamatay. Ang tubig ay kailangan din ng mga halaman at kagubatan. Maraming apektadong taniman kung kulang ang patubig. Dahil sa sobrang init, maaaring mag-apoy ang mga puno na nagdudulot ng sunog. Isang malaking tulong sa panahon ng El Nino ay ang pagtitipid ng tubig. Iwasang aksayahin at gamitin ang tubig sa hindi mahalagang bagay. Narito ang mga tanong. Ano ang nangyayari kapag may El Nino? A. Tagtuyo. B. Red tide. C. Ipo-ipo. D. Bagyo. Maliban sa tao, ano-ano pa ang maapektuhan sa El Nino? A. Hayop, halaman at gubat. B. Hangin, lupa at buhangin. C. Bato, simento at tubig. D. Ulap, araw at bituin. Ano ang hindi nagaganap kapag tagtuyot? A. Pag-ihip ng hangin. B. Pag-ulan. C. Pagdilim. D. Pag-araw. Ano kaya ang nararamdaman ng mga tao kapag El Nino? A. Giniginaw. B. Masigla. C. Naiinitan. D. Nanlalamig. Bakit kaya maaaring maraming magutom kapag tagtuyot? A. Magkakasakit ang mga tao. B. Tatama rin magluto ang mga tao. C. Kukulangin ang tubig sa pagluluto. D. Hindi makapagtatanim ang magsasaka. Bakit kaya mahalaga na mabasa at maintindihan ang talatang ito? A. Para maiwasan ang pagkakaroon ng El Nino. B. Para magtulungan sa pagtitipid ng tubig. C. Para magkaroon ng lakas ng loob. D. Para hindi maging handa sa tag-ulan. Ano ang hindi nakasaad sa seleksyon? A. Ang dahilan ng El Nino. B. Ang mga epekto ng El Nino. C. Ang maaaring gawin kapag may El Nino. D. Kung sino at ano ang apektado sa El Nino.
Ano ang naiisip mo kapag nakakakita ka ng mga bulaklak? Nakakita ka na ba ng parada ng mga bulaklak? Saan kaya sa Pilipinas makikita ang parada ng mga bulaklak? Ang pamagat ng ating seleksyon ay Pista ng Bulaklak. Tuwing Pebrero, pinagdiriwang ang pista ng mga bulaklak sa lungsod ng Baguio. Kilala rin ito sa tawag na Pista ng Panagbenga. Ang panagbenga ay salitang galing sa Cordillera na ang kahulugan ay panahon ng pagbukadkad ng bulaklak. Binibigyang halaga sa pistang ito ang nagagandahang bulaklak kung saan kilala ang lungsod na ito. Nagsimula ang pagdiriwang ng panagbenga noong 1975. Isinasagawa ang pistang ito para maiangat muli ang lungsod ng Baguio mula sa malagim na lindol noong 1990. Maraming gawain ang makikita sa pagdiriwang ng panagbenga. Ang pinakasikat at inaabangang gawain tuwing pista ng bulaklak ay ang parada. Kasama sa paradang ito ay sayawan sa kalsada at pagtugtog ng mga banda. Pinakabida sa paradang ito ang mga higanteng karosa na puno ng mga magaganda at mababangong bulaklak. Sa paggawa ng karosang ito, ipinakikita ng mga Pilipino ang kanilang pagiging malikhain at pagiging matulungin. Ipinaparada ang mga ito sa malalaking kalsada ng lungsod. Maraming mga taong galing pa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang dumadayo sa Baguio upang mapanood ito. Narito ang mga tanong. Anong buwan nagaganap ang pista ng panagbenga? A. Unang buwan ng taon. B. Ikalawang buwan ng taon. C. Ikatlong buwan ng taon. D. Huling buwan ng taon. Kailan nagsimula ang pagdiriwang na ito? 1908, 1990, 1995, 2012. Ano ang inaabangang gawain sa pistang ito? A. Tugtog ng banda. B. Palaro sa mga bata. C. Parada ng bulaklak. D. Sayawan sa kalsada. Ano-anong katangian ng mga Pilipino ang ipinakikita sa seleksyon? A. Pagiging matalino at palaisip. B. Pagiging masipag at matulungin. C. Pagiging malikhain at masayahin. D. Pagiging maalalahanin at palakaibigan. Bakit sinimulan ang pista ng panagbenga? A. Para maging sikat ang lalawigan. B. Para hindi masayang ang mga bulaklak. C. Para maiwasan ang pag-ulit ng lindol noong 1990. D. Para mapaunlad muli ang lugar matapos ang lindol noong 1990. Bakit kaya maraming tao ang dumadayo sa pagdiriwang na ito? A. Ayaw nilang pumasok sa paaralan. B. Gusto nilang makakita ng mga turista. C. Maraming gustong makarating sa Baguio. D. Nais nilang makita ang mga karosa ng bulaklak. Ano ang tinutukoy sa seleksyon?
A. Ang kagandahan ng lungsod ng Baguio. B. Ang kasaysayan ng lungsod ng Baguio. C. Ang isang kilalang pista sa Baguio. At D. Ang ugali ng mga tao sa Baguio. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Kita-kita tayo ulit sa ikalawang bahagi ng videong ito. Paalam!